Maubot. Makaradol, Fred Padernos. Istorya Pakaradol! May initial findings na ang National Bureau of Investigation na 3.7 billion na hindi dumaan sa standard government audit and liquidation procedures. Ito ay may kaugnayan sa sinusundan nilang kaso sa investigasyon na 2019 Southeast Asian Games na noon ay pinamunuan ng congressman siya noon at House Speaker Alan Peter Cayetano na ngayon ay senador na. Nako, ay lalong mag-iinit nito ang pagtatagpo nila Senator Alan Peter Cayetano at ni NBI National Director Melvin Matibag sa kanyang pagtestigo sa darating na Martes, July 21 dyan sa Senado sa impeachment trial. Matatandaan na nitong linggo ay nag-anunsyo si NBI Director Matibag na ang NBI ay bumuo na ng task force upang imbestigahan itong 2019 Southeast Asian Games na pinamunuan noon ni Chairman ng FISGOC na ngayon ay senador na Alan Peter Cayetano. Sa kabuuang budget ng aktibidad na yan ay umabot ito ng 6 billion. 6 na bilyon. 6 billion. Ganyan kalaki ang ginastos ng ating bansa para dyan sa 2019 Southeast Asian Games na napuno ng maraming issue. Ang palarong ito na 2019 Southeast Asian Games ay nabalot ng mga kontrobersiya, nabalot ng mga issues noon. Yung mga atleta na pinakain lamang ng kikiam, mga facilities na under construction pa, hindi pa tapos kahit nangyayari na yung event, mga CR na magkatabi ang inodoro, CR na magkatabi ang inodoro, walang divider. Ibig sabihin, pag nagsabay kayong umupo doon, ay talaga magkatabi kayo na nagkakarinigan sa mga sound ninyo dyan sa inodoro. At isa pa dito yung issue na 50 million sa cauldron o itong tinatawag na kaldero, yung giant torch nga nagiging issue sa ngayon. Itong mga nabanggit natin na ilan lang sa mga mababaw na mga issues na lumabas sa media, base ito sa reklamo ng mga atleta. Pero sa investigasyon ng NBI, lumalalim ito hanggang ito sa mahalukay talaga ang mga detalye at matunton kung sino ang mga may pananagutan sa paggasto dyan, saan ginasto, sinong gumasto at sinong may pananagutan dyan sa 6 billion budget ng 2019 SEA Games. Kaya makikita ninyo, umiinit talaga ang ulo ni Senator Alan Peter Cayetano noong unang linggo pa sa Senado nung lumabas ito, dahil siya talaga ang tatamaan dito. Siya nga ang chairman noon ng 2019 Southeast Asian Games. Kaya kaabang-abang ang pagtatagpo ng dalawang ito sa impeachment trial sa July 21 at tingnan natin ano ang kailang sagutan o tanungan dahil meron nang namumuong galit sa kanila at least sa panig ng mga Cayetano dahil nga ito sa pag-aanunsyo ng NBI sa investigasyon na ito. Ganon pa man, ngayon na tumatakbo na ang investigasyon na yan ay maglalabasan yan sa mga balita ang mga bagong mga impormasyon na makakalap ng NBI, lalong-lalo na pagka yan ay nabuo na kung sino ang dapat managot, may mga pangalan na mga ganyan. So abangan natin ito dahil alam mo pagka talagang nakita dito sa investigasyon na mayroong mga pagkukulang, mayroong mga kamalian ang mga humawak ng perang ito, ay mas malala pa ito sa plunder. Kasi maraming kaso ang pwedeng ikaso sa mga taong makikita na sangkot dyan. Kaya kung sinabing maraming tao, ay hindi man lang nag-iisa si Senator Alan Peter Cayetano nagpatakbo ng Southeast Asian Games. Chairman lang siya. Pag chairman ka, ibig sabihin may mga tao ka sa baba. Malay natin, baka yung mga tao rin sa baba ang naglaro at naglaro ng apoy.
na ikakasunog nilang lahat, di ba? Ang ibig kong sabihin, baka may nagmaniobra dyan ng mga korupsyon, ha? Para, hindi natin alam, kaya nga may investigasyon para malaman, ha? Kaya ko sinasabi na hindi nag-iisa dyan si Senator Alan Peter Cayetano. At pag nabuo ang investigasyon, mayroon pa yan makikita na marami. Kasi marami nga sila dyan, committee yan. Oh. Pero ang na-highlight lang, kasi si Alan Peter Cayetano ang politiko at siya ang chairman. Ganon. Anong mga kaso naman ang posibleng kaharapin ng mga taong ito na makikita na may pananagutan sa paggasto ng pera ng bayan itong 6 billion na ito? Marami. Ito, number 1, mas malala pa ito sa plunder kasi 50 million lang ay mapla-plunder ka na. Ito, 6 billion. Ito may 3.7 billion pa na initial findings. So ang mga pwedeng ikaso dyan ay paglabag sa Republic Act 7080 o ito yung tinatawag na plunder, graft, sa ilalim naman ito ng Republic Act 3019, malversation, paglabag ito sa Article 217 ng Revised Penal Code of the Philippines, technical malversation sa Article 220 sa Revised Penal Code, failure of an accountable officer to render accounts, paglabag pa rin ito sa Article 218 sa Revised Penal Code, falsification of public documents, paglabag sa Article 171 to 172 ng Revised Penal Code, at pangpito, violation of the Government Auditing Code of the Philippines sa ilalim ng Presidential Decree number 1445. 7 na mga kaso ang posibleng kaharapin ng sino man na makikita ng NBI na may kasalanan o may pagkukulang, may kamalian sa paggastos ng 6 billion na yan na ginamit na pondo sa 2019 Southeast Asian Games. Kaya sa ngayon, game over muna tayo sa usapin na yan. Dahil babantayan natin ang mga susunod na mga kaganapan, maraming maglalabasan pa ito. Marami pa ito dahil sa sunod-sunod na mga investigasyon. Ito ay ayon sa pagsunod ng utos ng Pangulo na kung hindi man mauubos, at least ay maraming masampulan sa mga kasong yan may kinalaman sa korupsyon dito sa ating bansa. At yan ang ating Istorya Pakaradol, makaradol na balita dito sa Istorya Pakaradol. Dito lamang yan sa ating sama-samang pagtutok sa Radyo Abante is JTV. Ini dokot sa